Isang 7-month-old baby ang pinakabatang survivor sa lumubog na Roro Ferry sa Basilan kung saan higit 50 ang nasawi. Paano nga ba siya nakaligtas kasama ang kanyang ina sa trahedya? Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Sa likod ng mga ngiting ito ni Nuram sa Tiblan ay mga nakakatrumang karanasan nilang mag-ina sa paglubog ng MV Tricia Corsty 3 sa karagatan ng Basilan. Kasama ni Nur sa barko ang kanyang 7-month-old na baby at kanyang kapatid. Kwento niya, nagising sila sa sigaw ng ibang pasahero nang magsimulang tumagilid ang barko. Wala raw silang nakitang life vest sa kanilang cabin kaya naghanap pa ang kanyang kapatid. Lumabas na kami lahat sa aircon. Tapos yung iba, nagka na sila ng mga life jacket and life vest. Tapos yung kami wala pa. Tapos nung naghanap sa kami, wala talaga yung mahanap na life vest. Tapos hanggang yung ate ko na lang yung naghanap. Sinabi sa akin, huwag kang aalis, dito ka lang, hanap pa ka life vest. Sabi ko, okay. Siguro mga 1 minute, siguro ganyan, pagkapasok na sa aircon, andun yung mga life jacket na nakasarado pa. Yun yung mga sinira ng mga passengers. When you say nakasarado, may Mabilis daw ang paglubog ng Roro vessel kaya hindi na naisip ni Nur na tumalon mula sa barko. Pero sa kabila nito, hindi niya binitawan ang kanyang anak nang nagpalutang-lutang na sila sa dagat. Halos 4 na oras silang nakalutang sa malamig at madilim na karagatan. Kaya nangamba siya sa kalusugan ng kanyang anak. Dito si Toto, yung before pa nagilong yung barko. Yung kamay ko nasa loob ng damit niya. Sa Oo, sa likod. paano? Parang inunit. That's all right. Ganyan. Oo. Pero at least, di siya maalis sa kamay. Nakaganon kayo? So saan siya nakapatong? Di, ganito lang siya. Ganyan. Tapos, hinahag ko lang ganyan. Siyempre nakalutang kayo. Oo, nakalutang kami. Di ba siya nakainom ng tubig? Nakainom talaga siya nung una. Oo, nung paglubog. Kaya na ganyan kami ng alon. Dahil matagal bago dumating ang mga rescue team, ay muntikan pang makatulog si Nur at mabitawan ng bata. Pero sa kabila ng takot at pagod, ang anak niya pa rin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pag-asa para makaligtas. Sabi ko sa kanya, inausap ko siya ng ganyan. Sabi ko, Tutu, magtingin ka sa akin. Sabi ko, ganyan. Ngayong gabi, magsasuffer tayo. Kasi alam ko talaga maano na talaga yung barko. Wala na talagang chance na hindi siya malunod. Malunod talaga. Sabi ko, magsasuffer tayo. Pero ang kung bahala sa'yo, bubuhayin kita, panalakihin pa kita. Sabi ko, ganyan. Tapos, nag-smile lang siya sa akin. Yes, manus. Tapos yung heart ko parang pinalakas talaga na binigyan niya ako ng lakas ng loob. Ayon pa kay Nur, nung dumating na ang mga rescue team ay dun pa muntikang malunod ang kanyang anak. Hindi kasi nahawakan ng isang rescuer ang bata nang iabot ito ng ina. Buti na lang daw ay mabilis ding nakuha ni Nur ang kanyang sanggol. Pagka ganyan, sabi ng isang lalaki, bitawan mo kung gusto mo makuha si baby. Pagka ganyan ka sa taas, nabitawan ko na. Tapos pagkabitaw ko, hindi siya naabot. No? Diretso talaga sa tubig. Buti na lang, maliwanag. Hindi maliwanag, huwag ko na lang kung saan ko siya hanapin. Sobra yung Sa kanya, no? Ako. Sa tulong ni Dr. Laarni Sadain, isang college instructor, napatingnan muli sa isang doktor ang bata at lumabas na resulta ng medical exam na may pneumonia ang sanggol. Nagkusa na rin si Sadain na tumulong sa pagpapagamot sa bata. Medyo nadismayado ako kasi nga walang follow-up. Nakita na nga nila, even before na-discover namin siya, no, me and my students, nakita na nila sa Isabela pa lang, no, kung saan sila unang nadala ng mga Coast Guard. Doon pa lang sa Isabela na-check up na siya at marami ng mga mga newscasters na nag-post sa mga social media. Nakita na nila na meron ng youngest survivor who is 7 months
dapat may follow-up yung kaagad kasi 7 months. Nanawagan din si Sadain na mabigyan ng psychosocial intervention ang mga survivor dahil sa trauma na kanilang naranasan. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.